Manila, Philippines, nagtapos na ang Quezon City sa kanilang pagsusuri ng mga proyekto para sa kontrol ng pagbaha at nadiskubre na may ilang proyekto na inaward sa iba't ibang kontratista na may eksaktong parehong halaga ng bid at kung minsan hanggang sa huling sentimo. May mga proyekto na may parehong naaprobahang budget ngunit iba-ibang lokasyon, parang ginamitan lamang ng template, sabi ni Mayor Joy Belmonte sa isang press briefing. Ipinakita ng city engineer na si Mark Dale Taal na may 16 na proyekto ang may katulad na halaga ng kontrata at 25 pang proyekto na may kaparehong naaprobahang budget. Mga proyekto gaya ng rehabilitasyon ng drainage sa Barangay Santa Monica at Pasong Tamo nagkakahalaga ng 14.25 million bawat isa na inaward sa magkakaibang kontratista na hindi pasok sa listahan ng mga nangungunang kontratista ng gobyerno. Napatanong si Peral, paano nagkapareho ang halaga ng kontrata sa magkakaibang proyekto at lokasyon? Dagdag pa, 2 proyekto sa Quilyat Creek at Aranan Creek ay nagkaroon ng magkakaparehong halaga na 49,509,571.56, habang iba pang bahagi ng proyekto ng San Juan River, matrikula ay nag-aalala sa pareho-parehong halagang 48,963,617.70. Sinabi ng lokal na pamahalaan na pinag-aaralan nila ang posibilidad na makasuhan ang mga responsable sa mga anomalya na natuklasan sa mga proyekto. Sa totoo lang, sa kabuuang 254 na flood control projects mula 2021 hanggang 2025, 2 lang ang nakakuha ng kinakailangang sertifikasyon mula sa lungsod. Ilan sa mga ito ay labag sa local government code at maaring humantong sa administratibong pagkakasala, ani City Attorney Carlo Austria. Sabi ni Belmonte, ang mga proyekto ay sayang lamang ng pondo at nananawagan ng accountability mula sa mga may kinalaman dito. Nakikiisa ang Quezon City sa direktiba ng Pangulo na nangangailangan ng koordinasyon ng lahat ng pambansang ahensya sa mga lokal na pamahalaan bago magsagawa ng mga proyekto, aniya.